Pakinggan ninyo ang kwento ko. Isang umaga, biglang naging parang zombie ang misis ko, si Elena. Ang aking sariling anak, si Katrina, siya pala ang nagpapawalang isip sa kanya. Pero ang pinakamatinding hiya ay nang ibinulong ng doktor sa akin, ilayo ninyo ang inyong asawa sa anak ninyo. Agad-agad. 3 taon akong nagbiyahe, nagpakahirap, para lang sa kanila. Pero ang walang utang na loob kong anak, ginamit niya ang pagtitiwala namin para sirain si Elena, ang ilaw ng tahanan. Dahil lang sa utang niyang 10 milyong piso, P10,000. Akala niya, hawak niya kami sa kamay. Pero hindi niya alam, ang alaala ni Elena ay ang aking trump card. Ang lihim na yaman na matutuklasan niya, isang amber na bote ng lason, veterinary use only. Gusto niyang kami ang matalo, tahimik. Ngayon babawiin ko ang dangal namin at ibibigay ko sa kanya ang lesson na kailangan niyang matutunan. Paki-like and share ito, mabuhay. At paki-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Kwentuhan mo ako ng inyong storya. 3 taon na ang nakalipas nang biglang mawala ang alaala ng misis ko. Noong nakaraang Martes, dinala ko siya sa isang neurologist sa Makati. Habang lumabas ang anak kong babae para sagutin ang tawag, biglang nanginginig ang kamay ng doktor. Lumapit siya at bumulong ng may pagmamadali. Kailangan ninyong ilayo ang inyong asawa sa inyong anak. Agad-agad. Bago pa siya makapagpaliwanag, bumalik na ang anak ko. Mahigpit na hawak ang mamahalin niyang designer purse. Suot ang ngiting iyon na puno ng pag-aalala. Ang ngiting nakita ko na sa loob ng maraming buwan. Sana'y mag-subscribe kayo at sabihin sa akin sa comments kung nasaan kayo ngayon at anong oras na. Ang nanginginig na babala ng doktor na iyon ang magbabago sa buhay namin habang buhay. Pero hayaan ninyong simulan ko ito mula sa simula ng bangungot na ito. Ako si Lorenzo Ramos, 65. Isang retiradong inhenyero sibil. Ang asawa ko si Elena, 62, dating guro sa elementarya na nagpapasaya sa bawat silid. Ngayon, halos hindi na niya matandaan ang pangalan ko. Dati, nagsimula ito ng paunti-unti. Nakakalimutang salamin, inuulit na kwento. Sabi ko sa sarili ko, normal lang iyon sa pagtanda. Pero dumating ang umaga na hindi na niya matandaan ang paborito niyang recipe ng apple pie. Ang perpekto niyang apple pie sa loob ng 30 taon. Doon ko nalaman, may malaking problema. Nagpumilit si Katrina na magpatingin kami sa espesyalista. Tuwing weekend, nagmamaneho siya galing sa kaniyang kondo sa Makati. Rinig na rinig ang kalabog ng high heels niya sa sahig ng bahay namin sa Ayala, Alabang. Napapalitan ng mamahalin niyang pabango ang amoy ng kape at lavender soap ni Elena. Siya na ang naging tagapag-alaga ni Elena. Bilang isang consulting engineer, madalas akong magbiyahe para sa mga proyekto. Nang lumala ang kalagayan ni Elena, si Katrina ang pumasok. Pero mayroong kakaiba sa mga mata niya, isang titig na hindi ko maintindihan. Parang may binabalak kapag akala niya walang nakatingin. Kinukunan niya ng litrato ang mga antigong kasangkapan namin, nagtatanong tungkol sa titulo ng lupa, nagpaparinig tungkol sa pag-a-update ng aming will. Tay, tumatanda na kayo ni Inay, sabi niya. Kailangan nating maging praktikal. Power of attorney. Ano ang mangyayari kung hindi na kayo makapagdesisyon? Palagi kong binabago ang usapan. Kinikilabutan ako sa mga ganoong pag-uusap. Si Dr. Reyes, ang neurologist, ay mas bata kaysa inaasahan ko, mga 50, naka-wire-rimmed glasses at may nerbyosong mga kamay. Sabi nila, isa siya sa pinakamagaling na neurologist dito sa Maynila. Sinuri niya si Elena habang nandoon kami. Memory tests, koordinasyon, mga tanong na sinasagot ni Elena nang mas lalong naguguluhan. Anong taon ngayon, Mrs. Ramos? 2021. Sino ang presidente? Si Erap o si Gloria? Sumikip ang lalamunan ko. 2024 na noon. Nagmamadaling nagsulat si Dr. Reyes. Nanginginig ang mga kamay. Mr. Ramos, kailangan natin ng karagdagang pagsusuri. Masyadong mabilis ang paglala ng memory loss niya. Sumulyap siya kay Katrina. Kailangan kong tingnan ang kumpletong medication history niya. Baka may drug interactions na nagpapabilis ng sintomas. Halos wala naman pong iniinom si Inay. Magaan na sabi ni Katrina. Konting gamot lang sa presyon at mga vitamins.
Sino ang nag-aasikaso ng mga gamot niya? Tanong ng doktor. Si Katrina, sagot ko. Siya ang nag-aayos ng lingguhang pill case ni inay. Malaking tulong talaga siya. May kakaibang kislap sa mukha ni Dr. Reyes. Alarma. Bago ko pa maintindihan, biglang tumayo si Katrina. Paumanhin, kailangan ko lang sagutin ito. Tiningnan niya ang kaniyang telepono, kahit wala naman akong narinig na tumunog. Babalik ako. Pagkasara ng pinto, nag-iba ang kilos ni Dr. Reyes. Humarap siya sa akin, puting-puti ang mga buko ng kamay sa kaniyang mesa. Mr. Ramos, bulong niya ng apurahan, kailangan ninyong ilayo ang inyong asawa sa inyong anak. Agad-agad. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang sinasabi mo? Ang medication records, ang paraan ng paglala, ang timeline. Nakita ko na ito dati. May ilang sangkap na nagdudulot ng mga sintomas na katulad ng demensya. Nagdudulot ito ng tunay na memory loss, pero maaari pang maibalik kung maagapan. Parang umikot ang silid. Ano ang sinasabi mo? Maaring hindi demensya ang sakit ng misis ninyo. Maaring baka siya ay... Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Katrina, hawak ang kaniyang purse, ang mga mata niya ay mapanuri, nagpapalipat-lipat sa aming dalawa. Pasensya na, medyo matagal, sabi niya ng mahinahon. Ayos lang ba ang lahat, Doc? Ang biyahe pa uwi ay parang mas matagal kaysa dati. Paulit-ulit akong sumusulyap kay Katrina sa passenger seat. Umaalingaw-ngaw sa isip ko ang apurahang bulong ni Dr. Reyes. Nakaupo siya ng matigas. Ang mga daliri niya ay tumatapik-tapak sa kaniyang leather purse, tinitingnan ang telepono bawat ilang minuto. Isang nerbyosong enerhiya na ngayon ko lang nakita sa kanya. Ayos lang ba ang lahat, anak? Tanong ko, pilit pinapanatiling kaswalang boses ko. Work stuff lang, tay, alam mo na. Pero pilit at parang basag ang tawa niya. Mahigpit niyang hawak ang purse na parang ito ang buhay niya. Pagbalik namin sa bahay namin sa Sunset Ridge Drive, agad na nagpunta si Katrina sa kusina. Doon niya inaayos ang mga gamot ni Elena sa isang lingguhang pill dispenser. Tiningnan ko siya mula sa pintuan habang maingat niyang inilalagay ang mga tableta sa maliliit na kompartimento. Ang kaniyang mga galaw ay tumpak at sanay. Nay, oras na para sa gamot mo sa gabi, tawag niya nang may kaunting lambing. Pumasok si Elena. Suot ang paborito niyang cardigan na may maliliit na rosas na pagmamay-ari niya sa loob ng 15 na taon. Ininom niya ang mga gamot ng walang tanong, nagtitiwala na parang bata. Ang tanawing iyon ay nagpabaliktad sa sikmura ko, sa isang dahilan na hindi ko pa mailabas. Magtitimpla ako ng tsaa, anunsyo ni Katrina. Tay, tulungan niyo na lang si inay na umupo sa sala habang iginagabay ko si Elena sa kaniyang recliner. Ang mga pangyayari sa nakalipas na 3 taon ay nag-uugnay sa isip ko, parang mga piraso ng isang nakakagambalang puzzle. Bago siya nagkasakit, bumibisita si Katrina marahil minsan lang sa isang buwan, kadalasan kapag may Pasko o mga okasyon. Pero nang lumala ang kalagayan ni Elena, ang mga pagbisita ay naging lingguhan, pagkatapos ay 2 beses sa isang linggo. Nagpapasalamat ako noon. Anong anak na babae ang hindi gugustuhing makasama ang kaniyang may sakit na ina? Ngayon, naalala ko ang iba pang detalye. Kung paanong palaging iginigiit ni Katrina na siya ang hahawak sa mga gamot ni Elena. Kung paanong naging depensiba siya nang magmungkahi akong subukan namin ng ibang doktor. Kung paanong itinulak niya akong mas madalas magbiyahe at kumuha ng mas matagal na consulting contracts. Kailangan kasi ang expertise ni tatay. Sasabihin niya sa ibang tao, ayos lang kami ni inay habang wala siya. Ang mga problema sa pananalapi ay nagsimula rin sa parehong panahon. Ang magulong diborsyo ni Katrina kay Marco ay tumagal ng 18 buwan na nagpatuyo sa kaniyang ipon. Ang abogado ng kaniyang dating asawa ay walang awa. Sinasabing nagtago siya ng mga ari-arian. Ang settlement ay nag-iwan sa kaniya ng nakakapigil hiningang utang. 10 milyong piso, pa 10,000. Ang sabi niya sa akin noong nakaraang Pasko. Hindi ko alam kung paano ako makakaalis dito, tay. Ang mga nagpapautang ay tumatawag na palagi.
Nag-alok ako ng tulong noon, pero tumanggi siya. May sapat na isip ako. Aayusin ko ito. Ngayon habang pinapanood ko siyang kumikilos sa kusina namin ng may pamilyar na kasanayan, nagtaka ako kung paano niya balak ayusin ito. Maliligo muna ako saglit, anunsyo ni Katrina pagkatapos niyang pakalmahin si Elena sa tsaa. Ang baho ng ospital, kumakapit. Sa sandaling narinig ko ang takbo ng tubig sa itaas, may nagtulak sa akin patungo sa kaniyang purse. Nasa kitchen counter ito kung saan niya iniwan. Mamahaling Italian leather na siguradong mas mahal pa kaysa sa kaya niyang bilhin sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ko ang clasp. Hindi ko pa kailanman nilabag ang privacy ng anak ko. Wala akong dahilan para magduda sa kaniya. Sa loob, nakita ko ang karaniwang mga bagay, wallet, susi, lipstick, breath mints. Pero nakatago sa isang gilid na kompartimento, nakabalot sa isang silk scarf, ay isang maliit na kulay amber na bote ng reseta. Bahagyang punit ang etiketa, pero nabasa ko ang bahagi ng pangalan ng gamot at ang mahalagang detalye na nagpalamig sa dugo ko. Dasipam, veterinary use only, gamot lang para sa hayop. Tinitigan ko ang bote, ang isip ko bilang isang inhenyero ay nagpoproseso ng implikasyon ng may kakilakilabot na kalinawan. Hindi ito gamot para sa tao. Ito ay dinisenyo para sa mga hayop, isang bagay na walang karapatang mapunta sa malapit sa asawa ko. Umaandar pa rin ang shower sa itaas. Si Elena ay nakaupo ng payapa sa sala, humihuni ng isang lumang kanta na kinakanta niya sa mga anak namin. At sa nanginginig kong mga kamay, hawak ko ang ebidensya na ang anak na pinalaki ko, ang munting bata na naghahabi ng bulaklak sa buhok, ay sistematikong nilalason ang sarili niyang ina. Anong klaseng halimaw ang magdudroga sa sarili niyang nanay? Kinabukasan, natagpuan ko ang sarili ko sa aklatan bago pa magbukas. Naglalakad-lakad na parang baliw. Imposibleng matulog. Ang amber na bote ay bumabagabag sa akin. Si Juniper Wells, ang batang librarian na may kulay ube na buhok, ang nagbukas ng pinto ng 9:00. Nakatulong na siya sa akin sa engineering research dati. Mr. Ramos, may ginagawa po ba kayong proyekto? Kailangan kong magsaliksik tungkol sa isang gamot. Dasipam, veterinary grade. Nataas ang kilay niya pero hindi siya nagtanong. Sa loob ng 20 minuto, nakakuha kami ng mga medical journal at pharmaceutical databases. Ang nalaman ko ay nagpanginig sa aking mga kamay. Ang dasipam ay isang pampakalma ng hayop para sa mga nerbiyosong alaga. Sa tao, lalo na sa mga matatanda, nagdudulot ito ng pagkaantok, pagkalito, memory loss, at sa matagalang paggamit, mga sintomas na halos hindi na maipagkakaiba sa demensya. Ang epekto ay nakasalalay sa dosis at ang mahalaga, maaaring maibalik kung ititigil. Sinasabi rito, ang matagalang paggamit ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala, tahimik na sabi ni Juniper. Para ba ito sa isang partikular na tao? Isang taong napakalapit sa akin. Bawat sintomas ay tugma kay Elena. Ang unti-unting pagsisimula, lumalaking pagkalito, nawawalang bahagi ng sarili niya sa loob ng 3 taon. Hindi Alzheimer's, kundi sistematikong paglason. Gaano katagal bago bumalik sa normal kung ititigil ito? Ang study na ito ay nagpapakita ng pagbuti sa cognitive sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Malaking recovery sa loob ng ilang linggo. Ipinrint ko ang lahat at umuwi ako ng may plano. Kung dinodroga si Elena, ang pagtigil sa gamot ang magpapatunay nito. Pagbalik sa bahay, si Elena ay nakatingin lang sa isang hindi pa tapos na crossword puzzle. Umuwi na si Katrina sa Makati at babalik siya sa Biyernes para punan ng pill organizer. Mayroon akong 3 araw. Nang hapong iyon, sinuri ko ang mga tableta ni Elena. 7 kompartimento, bawat isa ay may 4 na tableta. Nakilala ko ang mga lehitimong reseta, pampababa ng presyon, kolesterol. Pero 2 iba pa ang hindi pamilyar. Maliliit na asul na tableta, hindi mula sa anumang reseta na inautorisa ko. Gamit ang magnifying glass ko, nakita ko ang maliliit na marka, TZ5,
Dasipam Finximhink. Pinalitan ko ang mga ito ng katulad ng mga vitamin. Ang tibok ng puso ko ay parang nagde-deactivate ako ng isang bomba. Bago maghapunan, binisita ko si Augusto Valle, ang aming kapitbahay. Si Augusto, Gus kung tawagin, ay 723, isang retiradong detective ng pulisya na may matalas na instinct. Gus, hypothetically, kung may nakatuklas ng paglason sa pamilya, ano ang pinakamatalinong paraan? Maingat akong pinag-aralan ni Augusto. Hypothetically, kumuha muna ng ebidensya, idokumento ang lahat at maging napakaingat. Ang mga taong naglalason ay kadalasang hindi tumitigil sa isang biktima kapag bantaan sila. Nang gabing iyon, ininom ni Elena ang kaniyang binagong mga gamot ng walang tanong. Nagmatyag ako sa mga pagbabago, mga palatandaan na tama ang teorya ko. Pagkalipas ng 24 oras, nagbabasa ako nang biglang lumitaw si Elena sa pintuan, mas alerto kaysa sa nakita ko sa kanya sa loob ng maraming buwan. Hawak niya ang crossword puzzle, may ilang clue na natapos sa pamilyar niyang sulat kamay. Lorenzo, sabi niya, at may kakaiba sa boses niya na nagpatingin sa akin. Ang mga mata niya ay mas malinaw, mas nakatuon. Bakit parang napakatalas ng pakiramdam ko ngayon? Pagkalipas ng 48 oras na walang nakatagong gamot, nag-iba ang misis ko. Hindi dahil nagbago siya, kundi dahil nakita ko na rin sa wakas ang tunay na Elena matapos ang 3 taon na pinapanood ko siyang unti-unting mawala. Kinabukasan ng Huwebes, nauna siyang nagising sa akin, isang bagay na hindi nangyari mula noong lumala ang kalagayan niya. Nakita ko siyang nagluluto ng almusal, humuhuni ng isang lumang kanta. Ang amoy ng bacon ay pumuno sa hangin. Magandang umaga, sweetheart, sabi niya. Lumingon ng may ngiting umaabot sa kaniyang mga mata. Naisip kong lutuin ang paborito mo. Naalala mo ba kung paano mo sinabing mas masarap ang scrambled eggs ko kaysa sa mga restaurant? Naalala ko. Ang mas mahalaga, naalala niya. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Huminto siya, seryosong nag-iisip. Iba, parang naglalakad ako sa ulap at biglang sumikat ang araw. Nag-aalala siyang tumingin. Lorenzo, may mali sa akin, di ba? Talagang may mali. Umupo ako sa aming kitchen table, ang parehong mesa kung saan kami nagbahagi ng libu-libong pagkain sa loob ng 4 na dekada. Paano ko sasabihin sa kanya na nilalason siya ng anak namin? Ano ang naaalala mo tungkol sa nakaraang ilang taon? Mga piraso, mga fragment, parang sinusubukang alalahanin ang isang panaginip. Naghain siya ng itlog nang may kumpiyansa. Naaalala ko ang pakiramdam na nawawala, laging takot, parang unti-unti akong naglalaho. Nabasag ang boses niya. Naaalala kong tinitingnan mo ako ng may labis na kalungkutan. Ang babaeng kaharap ko ay ang Elena ko, ang guro na tumulong sa daan-daang bata na matutong magbasa. Nandoon siya sa simula pa lang, nakulong sa likod ng kemikal na ulap. Patuloy kong sinubukang sabihin sa iyo na may mali, pero hindi lumabas ng tama ang mga salita. Nakakalimutan ko sa kalagitnaan ng pangungusap. Hinawakan niya ang kamay ko. Pakiramdam ko, nalulunod ako, Lorenzo. Palubog ng palubog araw-araw, hindi makatawag ng tulong. Sumikip ang lalamunan ko. Hindi ka na nalulunod. Hindi na. Pero paano ako biglang gumaling? Ano ang nagbago? May pumasok na kotse sa driveway namin. Ang pilak na BMW ni Katrina. Hindi siya dapat nandito hanggang Biyernes. Kakaiba, sabi ni Elena. Maaga si Katrina. Pinanood ko ang paglabas ng anak namin. Gumagalaw ng may layunin. Hawak niya ang kaniyang susi. Papasok siya. Sa ilang segundo makikita niya si Elena alerto at malinaw ang isip. Elena, makinig ka ng maingat, sabi ko ng apurahan. Kailangan mong kumilos na parang kumikilos ka sa loob ng 3 taon. Maguguluhan, malilimutin. Kaya mo bang gawin iyon? Ano? Bakit ko gagawin iyon? Bumukas ang pinto sa harap. Naitay, nagdala ako ng tanghalian mula sa deli na gusto ninyo. Tumingin sa akin si Elena ng malaki at takot ang mga mata. Naintindihan niya na mayroong matinding mali. Lumitaw si Katrina sa pintuan, tinitingnan ng eksena, ang nilutong almusal. Si Elena na nakaupo ng tuwid at alerto. Ang talinong iyon na nawala sa loob ng maraming taon. Tay,
Dahan-dahang sabi ni Katrina, kontrolado ang boses. Iba ang tingin ni Inay ngayon. Nakita ko ang pag-ikot ng isip ni Katrina habang pinoproseso niya ang kaniyang nakikita. Ang kaniyang ina ay alerto at malinaw ang isip sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon nakaupo sa isang mesa ng almusal. Ang ganda ng itsura niyo, Inay. Maingat na sabi ni Katrina, inilapag ang paper bag. Pero siguro, pagod kayo sa lahat ng aktibidad na ito. Bakit hindi niyo inumin ang gamot niyo at magpahinga? Kumilos siya patungo sa kitchen counter kung saan nakalagay ang pill organizer ni Elena. Pero mas mabilis ako. Hindi niya kailangan ang mga gamot na iyan. Nanigas ang kamay ni Katrina bago pa makarating sa dispenser. Tay, kailangan ni Inay ang gamot niya. Alam niyo yan, sinabi ni Dr. Reyes na, anong gamot, Katrina? Tumayo ako sa pagitan niya at ng mga tableta. Ilarawan mo sa akin kung ano mismo ang ibinibigay mo sa nanay mo. May nagbago sa ekspresyon niya. Ang maskara ng nag-aalalang anak ay bahagyang dumulas. Ang mga reseta niya, pampababa ng presyon, kolesterol, ang mga supplement para sa alaala niya. Memory supplements. Inilabas ko ang amber na bote mula sa bulsa ko, ang nakita ko sa purse niya. Tulad nito, nawala ang kulay sa mukha ni Katrina nang makilala niya ang veterinary dasipam. Sandali, ang tanging tunog lang ay ang mabilis na paghinga ni Elena habang binabasa niya ang etiketa. Saan mo nakuha iyan? Ang boses ni Katrina ay halos isang bulong na lang. Mula sa purse mo, ang parehong purse na mahigpit mong hawak sa opisina ni Dr. Reyes. Itinaas ko ang bote. Dasipam, veterinary use only. Gusto mo bang ipaliwanag kung bakit ka may dalang animal tranquilizers? Tay, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko ng perpekto. Dinodroga mo ang nanay mo sa loob ng 3 taon. Sistematikong nilalason siya para magmukhang walang kakayahan. Habang ipinoposisyon mo ang sarili mo bilang mapagmahal na tagapag-alaga. Tuluyang nabasag ang kahinahunan ni Katrina. Tumulo ang luha sa mukha niya habang bumagsak siya sa isang silya sa kusina. Hindi ko naman sinasadya na umabot sa ganito. Nagsimula ito ng maliit, para lang pabagalin siya. Gawing mas madaling asikasuhin habang nagbibiyahe ka. Madaling asikasuhin? Ang boses ni Elena ay puno ng pagkamangha. Nanay mo ako, hindi ako alaga. Nalulunod ako. Tumaas ang boses ni Katrina, halos hysterikal. Ang diborsyo, ang legal fees, kinuha ni Marco ang lahat ng accounts namin at iniwan akong walang-wala. 10 milyong piso, 10,000 na utang. Ang mga nagpapautang ay tumatawag, nagbabanta na kukunin ang kondo ko. Tumingin siya sa aming dalawa ng desperado. Nakita ko kung gaano kamahal ang bahay na ito, kung gaano karami ang naipon ninyo. Naisip ko, kung kailangan ni Inay ng mas matinding pag-aalaga, kung kailangan niya na dalhin sa isang facility, baka maayos natin ang pinansyal, pansamantala lang hanggang sa makabangon ako. Kaya nagpasya kang lumikha ng pangangailangan para sa pag-aalaga na iyon, sabi ko, may matinding pandidiri sa boses ko. Maingat akong nag-research, maliit na dosis, wala namang talagang makakasakit sa kanya, sapat lang para magmukhang naguguluhan, malilimutin. Umiiyak na siya ngayon, pero lumala ito at hindi ko na mapigilan. Sa tuwing sinusubukan kong bawasan ang dosis, napapansin mo na gumagaling siya at natataranta ako. Sinira mo ang 3 taon ng buhay niya, 3 taon ng aming pagsasama. Hindi ko sinasadyang saktan siya ng ganito. Mahal ko kayo, Nay. Mahal ko kayong dalawa. Hindi. Ang boses ko ay yelo. Ang mahal mo ay ang pera namin. Ang mahal mo ay ang maibibigay namin sa iyo. Pinunasan ni Katrina ang kaniyang mga mata at nakita kong bumalik ang pagiging kalkulado niya. Tay, tingnan niyo ang sarili niyo. Nagpaparanoid na kayo? Gumagawa ng mga akusasyon? Baka ang stress sa pag-aalaga kay Inay ay nakaapekto na rin sa inyong paghuhusga. Baka kailangan ninyong dalawa ng propesyonal na tulong. Inabot niya ang briefcase niya at kumuha ng isang folder ng legal na dokumento. Nakausap ko na ang mga abogado tungkol sa opsyon ng guardianship para sa inyong dalawa. Seryosohin ng korte ang elder abuse, lalo na kapag ang miyembro ng pamilya ay gumagawa ng akusasyon laban sa tagapag-alaga. Ang banta ay nakabitin sa hangin, parang lason na gas.
Nagplano na siya para sa posibleng ito. Handa na siyang ipinta akong isang matandang lalaking may delusyon na gumagawa ng akusasyon laban sa kaniyang mapagmahal na anak na babae. Umalis ka sa bahay ko, Katrina. Umalingaw-ngaw ang boses ko. Umalis ka. Hindi ka na welcome dito. Wala kang susi. Wala kang pahintulot. At kung tatapak ka pa sa ari-arian na ito nang walang explicit consent namin, ipapaaresto kita. Kinuha ni Katrina ang kaniyang mga gamit nang nanginginig ang mga kamay. Sa pintuan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Hindi pa ito tapos. Anak mo pa rin ako at nanay ko pa rin si Inay. Makikita ng isang hukom na ako lang ang nagsisikap tumulong. Bumagsak ang pinto sa likod niya. Iniiwan kaming mag-asawa na mag-isa sa pagkawasak ng aming pamilya. Kinabukasan ng umaga matapos ang mga banta ni Katrina, nakaupo ako sa opisina ng abogado ko. Hawak ang ebidensya na maaaring sumira sa buhay ng anak ko. Si Attorney Santiago ay seryoso, bihasa, at walang takot sa family drama. Mr. Ramos, ito ay nagbubuo ng malubhang felony charges, elder abuse, fraud, posibleng attempted murder, pero kailangan natin ng matibay na ebidensya. Anong klasing ebidensya? Patunay na nilason ang misis ninyo? Dokumentasyon ng financial motive? Patotoo ng eksperto? Humarap siya. Kailangan nating patunayan na ito ay sinadya at patuloy. Nang hapong iyon, kami ni Elena ay umupo sa ospital habang kumuha ng dugo ang mga technician para sa komprehensibong toxicology screening. May resulta sa loob ng 24 oras, paliwanag nila. Kinabukasan ng umaga, nakipagkita sa amin si Dr. Reyes. Malubha ang ekspresyon niya. Mrs. Ramos, ang inyong dugo ay nagpapakita ng mataas na antas ng dasipam na ayon sa regular na pagdosis sa loob ng mga taon. Ang konsentrasyon ay nagmumungkahi ng humigit kumulang masa miligramo araw-araw sa loob ng mga buwan. Humarap siya sa akin. Kinukumpirma nito ang sistematikong paglason. Ang dosis ay kinalkula para magdulot ng cognitive impairment ng walang malinaw na sintomas ng overdose. Napakatalino ng kalupitan. Maaari niyo bang idokumento ito? Oo naman. Maghahanda ako ng detalyadong medical report na nagkukumpirma na sadyang dinroga si Mrs. Ramos para gayahin ang demensya. Nagbuzz ang telepono ko, si Danilo. Tay, dumarating ako sa NAIA ng 3:00 ng hapon. Ano ba ang nangyayari? Tinawagan ko ang anak kong lalaki, si Danilo, noong gabi bago iyon at sa wakas ay inihayag ang katotohanan. Ang katahimikan ay tumagal ng halos 1 minuto bago siya bumulong. Sasakay ako sa unang flight. Dumating si Danilo na parang tumanda ng magdamag. Sa edad na 35 siya ay karaniwang California health and optimism na isinalarawan. Ngayon, mukha siyang binabagabag. Tay, pakiusap, sabihin niyo na nagkakamali lang. Hindi naman talaga nilason ni Katrina si Inay, di ba? Inabot ko sa kanya ang medical reports, ang bote ng gamot panghayop, ang library research. Binasa niya ang lahat ng 2 beses, lalong namumutla. Diyos ko po, dahan-dahan niyang pinapatay si Inay sa loob ng 3 taon. Tiningnan niya si Elena. Nay, naaalala niyo ba ang pagbisita ko noong Pasko? Halos hindi niyo ako nakilala. Akala ko, tumatanda lang kayo. Naalala ko ang mga piraso, malambing na sabi ni Elena. Parang tumitingin sa makapal na salamin. Alam kong dapat kitang kilalanin, pero hindi ko maabot ang alaala. Umiyak si Danilo na parang maliit na bata na tumatakbo sa nanay niya nang may galos sa tuhod. Dapat nagtanong ako kung bakit siya bumilis magkasakit. Dumating si Detective Sara Martinez ng 6:00 kasama ang 2 pulis. Sinuri niya ang lahat, medical reports, gamot panghayop, patotoo ni Dr. Reyes, financial records ni Katrina. Mr. Ramos, may sapat na kaming ebidensya para sa elder abuse, fraud, at reckless endangerment. Pinag-iisipan ng DA ang attempted murder depende sa pag-unlad ng kaso. Dumaing ang puso ko. Ano ang mangyayari ngayon? Kailangan namin ng formal na pahayag mula sa inyo at kay Mrs. Ramos. Nagbigay si Dr. Reyes ng patotoo ng eksperto. Sa ebidensya na ito, maaari kaming makakuha agad ng arrest warrant. Naisip ko ang maliit na bata sa balikat ko noong county fairs na umiyak ng makatapak ng paru-paro na yumakap sa akin ng mahigpit tuwing oras ng pagtulog. Anak ko pa rin siya.
Inilagay ni Augusto ang kaniyang matatag na kamay sa balikat ko. Lorenzo, hindi mo sinisira ang anak mo. Pinoprotektahan mo ang asawa mo. Kung minsan, iyan ang kailangan ng pag-ibig. Isinara ni Detective Martinez ang kaniyang notepad. Naibigay na ang warrant. Aaristuhin namin siya bukas ng umaga. Dumating ang Biyernes ng umaga nang may mapanlinlang na normalidad. Si Elena ay nasa hardin, nag-aalaga ng kanyang mga rosas nang may matatag na mga kamay sa unang pagkakataon sa loob ng mga taon. Nagbabasa ako ng dyaryo nang marinig ko ang pamilyar na tunog ng BMW ni Katrina na pumapasok sa driveway namin. Naglakad siya patungo sa pinto ng may karaniwan niyang tiwala. Ang designer purse ay nakasabit sa kaniyang balikat, may dalang bag mula sa botika. Ang lahat sa kilos niya ay nagmumungkahi na naniniwala siyang matagumpay niyang naayos ang komprontasyon kahapon, na ang kaniyang mga banta ay nagpatakot sa akin para tumahimik. Magandang umaga, Tay, tawag niya sa screen door. Dinala ko ang bagong reseta ni Inay. Sabi ng doktor, baka makatulong ito sa kamakailang pagkalito niya. Hindi ako sumagot. Sa bintana, nakita ko ang dalawang kotse ng pulis na nakaparada ng maingat sa dulo ng kalye, naghihintay ng hudyat ko. Pinapasok ni Katrina ang sarili niya gamit ang susi niya, lumakad patungo sa kusina kung saan niya palaging inihanda ang mga gamot ni Elena. Nasaan si Inay? Dapat inumin niya agad ito. Nasa labas siya, tahimik kong sabi. May kakaiba sa tono ko na nagpahinto sa kanya. Tiningnan niya ako ng mas maingat. Tinitingnan ang ekspresyon ko, ang paraan ng pagkakaupo ko ng matigas sa silya. Tay, parang tense kayo. Ayos ba ang pakiramdam niyo? Bago ako makasagot, may matigas na katok sa pinto. Ang boses ni Detective Martinez ay narinig sa kahoy. Asheville Police Department, buksan ang pinto. Nawala ang kulay sa mukha ni Katrina nang tumama sa kaniya ang katotohanan. Nadulas ang bag mula sa botika, sa kaniyang mga daliri, nagkalat ang mga tableta sa sahig. Hindi, bulong niya. Tay, hindi niyo ginawa iyan. Binuksan ko ang pinto para papasukin si Detective Martinez at si Officer De La Cruz. Kumilos sila ng may profesional na kasanayan pero malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Katrina Ramos, formal na sabi ni Detective Martinez, inaaresto ka dahil sa elder abuse, fraud at reckless endangerment kaugnay sa sistematikong pagdidroga kay Elena Ramos. May karapatan kang manahimik. Nagpatuloy si Officer De La Cruz habang naglalabas ng posas. Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Tuluyang nabasag ang kahinahunan ni Katrina. Bumagsak siya sa tuhod sa sahig namin, umiiyak ng may desperasyon na hindi ko pa nakita sa kaniya. Daddy, pakiusap. Nagmakaawa siya, gamit ang pangalan na hindi niya ginamit sa akin mula noong bata pa siya. Pakiusap, huwag niyo akong hayaang kunin nila. Patawarin niyo ako. Sobra akong nagsisisi. Hindi ko sinasadya na umabot sa ganito. Ang tunog ng kaniyang childhood nickname ay humiwa sa akin na parang talim. Ito ang maliit kong bata, ang isa na nagpumilit na magsuot ng princess dresses sa grocery store. Lumitaw si Elena sa pintuan mula sa hardin. May dumi pa rin sa kaniyang gardening gloves. Tinitingnan ang eksena ng may lumalaking takot. Iyan ang baby girl ko, bulong niya. Gumalaw patungo kay Katrina nang may instinct sa kabila ng lahat. Ma'am, pakiusap, lumayo po kayo. Malumanay, ngunit matatag na sabi ni Officer De La Cruz habang tinutulungan si Katrina na tumayo at ikinabit ang posas. Si Danilo ay naghihintay sa kusina, hindi kayang panoorin pero hindi kayang umalis. Lumabas siya ngayon, ang mukha niya ay puno ng pagkakasala at kalungkutan. Katrina, patawarin mo ako, sabi niya. Dapat nakita ko na ang nangyayari. Dapat pinrotektahan ko si Inay ng mas maaga. Hindi mo ito kasalanan, Dan. Nagawa ni Katrina sa gitna ng kaniyang mga luha. Akin ito, lahat. Habang iginagabay nila siya patungo sa pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nay, mahal kita. Alam kong hindi mo ako mapapatawad, pero kailangan mong malaman na hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo, kahit sinasaktan kita. Umiiyak na si Elena, nahati sa pagitan ng anak na pinalaki niya at ng babaeng nagnakaw ng 3 taon ng buhay niya. Nawala ko ang anak ko para iligtas ang asawa ko.
sabi ko ng malakas. Ang mga salita ay parang abo ang lasa. Lumitaw si Augusto sa tabi ko, nasaksihan ang lahat. Ginawa mo ang kailangan mong gawin, Lorenzo. Kung minsan, ang pagprotekta sa mga mahal natin ay nangangahulugan ng paggawa ng mga imposibleng pagpipilian. Ang trial ay itinakda para sa susunod na buwan, Mr. Ramos. Kailangan namin ikaw at si Mrs. Ramos na magpatotoo. Ang bulwagan ng hukuman ay puno ng tahimik na tensyon sa isang maulap na umaga. Umupo ako sa harap na hilera sa tabi ni Elena, pareho kaming nakasuot ng aming pangsimba, pinapanood ang pagpasok ng anak namin sa courtroom na nakasuot ng orange jumpsuit na nagpatingin sa kanya ng mas bata at mas vulnerable kaysa sa 38 taon niya. Ang abogado ni Katrina, si Attorney Delgado, ay lahat ng inasahan ko mula sa isang taong naniningil ng 28,000 kada oras, mamahaling suite, pilak na buhok, at ang uri ng kumpiyansa na nagmumula sa panalo ng mga kaso na dapat ay natalo. Ang state ay magpapatunay, sinimulan ni Attorney Santiago sa kaniyang opening statement, na sistematikong nilason ni Katrina Ramos ang kaniyang ina sa loob ng 3 taon gamit ang veterinary-grade sedatives para gayahin ang demensya habang ipinoposisyon ang sarili niya para manahin ang malaking ari-arian ng pamilya. Itinaas niya ang amber na bote na nagsimula ng lahat. Ang gamot na ito, dinisenyo para sa mga anxious na hayop, ay ibinigay araw-araw kay Elena Ramos na nagdulot ng memory loss, pagkalito, at 3 taon ng ninakaw na buhay. Si Dr. Reyes ay umakyat sa witness stand nang may kalubhaan ng isang taong nakaintindi ng kaniyang papel sa trahedyang ito. Ang blood work ay nagpapakita ng may konklusyon ng mataas na antas ng dasipam na naaayon sa regular at sinadyang pagdedosis. Hindi ito aksidente o medisinal. Ito ay sistematikong paglason na dinisenyo para mawalan ng kakayahan. Sa inyong profesional na opinyon, Dr. Reyes, ito ba ay attempted murder? Ito ay attempted destruction ng isang isip ng tao. Kahit na intensyon ng nasasakdal ang kamatayan o kontrol lang, pareho ang resulta, ang sinadyang pagbura ng cognitive abilities ni Elena Ramos. Ang cross-examination ng abogado ni Katrina ay agresibo pero walang kabuluhan. Ang ebidensya ay napakatindi. Ang bote ng gamot na may fingerprints ni Katrina, ang mga blood test, ang mga financial records na nagpapakita ng kaniyang malaking utang na 10,000 yuan, at ang pinakamalaking patunay sa lahat, ang dramatikong pagbuti sa kalagayan ni Elena nang tumigil ang pagdidroga. Nang dumating ang oras para magsalita si Katrina, ginulat niya ang lahat sa pamamagitan ng pagtayo ng walang hudyat. Mahal na hukom, gusto kong baguhin ang plea ko sa guilty. Hinawakan ni Attorney Delgado ang braso niya, bumulong ng apurahan, pero inalis niya ito. Ginawa ko ang lahat ng sinabi nila. Dinroga ko ang nanay ko sa loob ng 3 taon dahil desperado ako at makasarili. At akala ko, makakalusot ako. Nabasag ang boses niya. Sabi ko sa sarili ko, ginagawa ko lang siyang mas madaling asikasuhin, pero alam ko kung ano ang ginagawa ko. Nagnakaw ako ng isip niya para iligtas ang sitwasyon ko sa pananalapi. Humarap siya sa aming bahagi ng courtroom, tumutulo ang luha sa mukha niya. Nay, patawarin mo ako. Alam kong walang ibig sabihin ang mga salitang iyon matapos ang ginawa ko, pero kailangan mong malaman na hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo, kahit sinasaktan kita. Tay, patawarin mo ako sa pagsira sa pamilya natin. Patawarin mo ako sa pagpapapili sa inyo sa pagitan ng asawa ninyo at ng anak ninyo. Si Hukom Gloria de la Cruz, isang matigas na babae na nakakita na ng lahat ng uri ng pagkawasak ng pamilya, ay walang ipinakitang emosyon habang inihahatid niya ang sentensya. Katrina Ramos, gumawa ka ng isa sa pinakamalubhang pagtataksil sa tiwala na nakita ko sa loob ng 20 taon. Sistematikong nilason mo ang sarili mong ina, nagnakaw ka ng 3 taon ng kaniyang buhay, at halos sinira mo ang kaniyang pagsasama at kalusugang pangkaisipan para sa financial gain. Huminto siya, hinahayaan ang bigat ng kaniyang mga salita na kumalat sa courtroom. Sinisentensiyahan kita ng 13 taon sa state prison na susundan ng 3 taon ng supervised probation. Magbabayad ka rin ng buong restitusyon para sa mga medical expenses, legal fees at pinsala sa iyong mga magulang.
Ang tunog ng gavel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na courtroom na parang putok ng baril. Tuluyang nabasag si Elena, umiiyak sa kaniyang mga kamay. Anak ko pa rin siya. Bulong niya ng paulit-ulit. Niyakap ko ang misis ko. Ramdam ang bigat ng lahat ng nawala sa amin at lahat ng nailigtas namin. Nakamit ang katarungan, bulong ko sa buhok niya. Pero masyadong mataas ang presyo. Habang iginagabay nila si Katrina palayo, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nagtagpo ang mga mata namin sa kabila ng courtroom at sa isang sandali, nakita ko ang maliit na bata na natutulog sa kandungan ko habang nagkukwento. Pagkatapos, nawala na siya at kami ay naiwan para alamin kung paano bubuin muli ang aming buhay mula sa pagkawasak ng aming pamilya. 6 na buwan ang nakalipas. Maagang dumating ang tagsibol, nagdadala ng pagpapanibago na sumasalamin sa aming paglalakbay, pabalik sa pagiging buo. Nakita ko si Elena sa aming hardin, nag-aalaga ng mga rosas na tinitigan niya lang ng walang laman sa loob ng 3 taon, nagpuputol ng may naalalang kasanayan. Perpekto ang lupa ngayong taon, sabi niya. Ang mga mata ay kumikinang sa talino na inibig ko 42 taon na ang nakalipas. Magkakaroon tayo ng pinakamagagandang bulaklak kailanman. Ang pagbabago ay nagpapamangha pa rin sa akin araw-araw. Halos kumpleto nang bumalik ang alaala niya, ang espiritu niya ay naibalik. Nagma-volunteer na ulit siya sa literacy center, nakahanap ng layunin sa pagtuturo. Nagretiro ako ng lubusan pagkatapos ng trial, tinatanggihan ang mga contract na maglalayo sa akin. Sa edad na 65, natutunan ko na walang tulay ang mas mahalaga kaysa sa babaeng nasa tabi ko tuwing almusal. Nawalan ako ng 3 taon sa iyo, sabi ko sa kanya isang gabi. Hindi na ako mawawalan pa ng isang araw. Si Danilo ay lumipat sa isang kondo sa Taguig, 2 oras lang ang layo. Ang pagkakasala sa hindi pagkakita sa mga palatandaan ay nagbago sa kanya sa anak na inaasahan namin. Bumisita siya tuwing weekend ngayon. Nandoon ang mga palatandaan ng babala, sabi niya. Pinili kong hindi makita ang mga ito. Anak, niloko tayo ng kapatid mo. Ang mahalaga, pinigilan namin siya. Bumisita kami ni Elena kay Katrina ng 2 beses sa piitan. Mukha siyang mas maliit sa uniforme ng bilangguan. Pinababa ng kaniyang mga pagpipilian. Pinapangarap ko ang mukha ni Inay nang ikinabit nila ang posas, sabi niya. Dadalhin ko ang imahe na iyon habang buhay. Umabot si Elena sa kabila ng mesa. Patawarin kita, Katrina. Hindi ko maintindihan ang ginawa mo at hinding-hindi ko ito makakalimutan. Pero pinapatawad kita dahil anak pa rin kita. Iyon ay 3 buwan na ang nakalipas. Hindi na kami bumalik mula noon. Patuloy na naging bato si Augusto para sa amin, dumadaan tuwing gabi para magbahagi ng serbesa at karunungan. Ang trahedya ay hindi na nagtiwala tayo kay Katrina, obserba niya. Ang trahedya ay pinili niyang samantalahin ang tiwalang iyon sa halip na igalang. Nagsimula akong magsalita sa mga community center tungkol sa mga palatandaan ng elder abuse. Ang tugon ay napakatindi. Kung minsan, ang pinakamalaking panganib ay nagmumula sa mga pinakamamahal natin, sabi ko sa mga manonood. Hindi dahil mapanganib ang pag-ibig, kundi dahil ginagawa nitong gusto nating paniwalaan ang pinakamahusay sa mga tao, kahit na may ebidensya na hindi. Mas magaan ang pakiramdam sa bahay ngayon. Ang tawa ni Elena ay pumupuno sa mga silid na masyadong matagal na tahimik. Ang aming pagsasama, na sinubok ng 3 taon ng pagkalito, ay lumabas ng mas matatag. Kami ay survivors, sabi ni Elena. Marahil, ang layunin natin ay tulungan ang ibang pamilya na makilala kung ano ang pinalampas namin. Habang isinusulat ko ito, nakaupo kung saan ko unang hinawakan ng amber na bote ng gamot, napagtanto ko kung gaano karami ang nagbabago kapag pinili nating makita ang katotohanan. Hindi na magiging pareho ang pamilya namin. Palagi naming dadalhin ang mga peklat ng pagtataksil at kalungkutan sa pagkawala ng isang anak na babae dahil sa kaniyang mga pagpipilian. Pero buhay kami, magkasama kami, at ginagamit namin ang aming sakit para protektahan ang iba. Kung minsan, iyan na ang sapat. Sa pagtingin ko pabalik sa tunay na kwentong ito,
Napagtanto ko kung paanong ang bulag na tiwala ay halos sumira sa lahat ng mahal ko. Huwag kayong maging katulad ko. Huwag niyong baliwalain ang mga palatandaan ng babala kapag may minamahal kayong nagsisimulang magbago. Nagtiwala ako ng lubusan dahil anak ko si Katrina. Pero itinuturo sa atin ng Diyos na maging matalino na parang ahas at maamo na parang kalapati. Ang pinakamahirap na aral mula sa kwento namin ay hindi tungkol sa pagkilala ng lason sa mga bote ng tableta. Ito ay tungkol sa pagkilala kung kailan nagiging manipulasyon ang pag-ibig, kung kailan nagiging kontrol ang pag-aalaga. Ginugol ko ang 3 taon sa panonood sa misis ko na naglalaho. Sinasabi sa sarili ko na normal lang ito sa pagtanda. Kahit na sumisigaw ang bawat instinct na may mali. Ibinigay sa akin ng Diyos ang sandaling iyon kay Dr. Reyes para sa isang dahilan. Ang kaniyang bulong na babala sa pamamagitan ng isang nanginginig na doktor na isinugal ang lahat para sabihin ang katotohanan. Pero muntik ko nang pinalampas yun dahil hindi ko maiisip na ang sarili kong anak ay may kakayahan sa ganoong pagtataksil. Huwag niyong gawin ang pagkakamali ko. Kapag dumarami ang mga gamot ng walang paliwanag, kapag may nagpupumilit na kontrolin ang lahat ng medical decisions, kapag ang isang miyembro ng pamilya ay biglang nagiging kailangan habang ang iba ay inilalayo. Magbigay pansin. Hindi ito mga coincidence sa mga kwento. Ito ay mga red flags na nakasulat sa hindi nakikitang tinta. Itinuro sa akin ng tunay na kwentong ito na ang pagprotekta sa mga mahal natin ay kung minsan nangangahulugan ng pagprotekta sa kanila mula sa pamilya. Hindi nangangako ang Diyos ng madaling pagpipilian, kundi ang lakas para gawin ang mga kinakailangan. Halos mawala ko si Elena ng habang buhay dahil masyado kong mahal si Katrina para makita siya ng malinaw. Magtiwala, pero verify. Magmahal, pero maging mapagbantay. At tandaan, ang pinakamalaking pagtataksil ay kadalasang nakabalot sa wika ng pag-aalaga. Ang tunay naming kwento ay nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na pagtataksil ng pamilya, maaari pa ring magkaroon ng pagtatapos kung saan nananaig ang katarungan at ang pag-ibig ay nabubuhay kahit na magpakailanman itong nabago. Umiyak si Elena sa aking kandungan. Nakuha namin ang hustisya. Pero ang presyo, mga kababayan, ay napakataas. Nawala namin ang isang anak para iligtas ang aming buhay at dangal. Ang aral ko sa inyo, mga lola at lolo, huwag maging bulag. Kapag ang pag-aalaga ay nagiging kontrol, magtanong ka. Ang pag-ibig sa anak ay hindi dapat maging dahilan para balewalain ang mga red flags. Tandaan ninyo, ang pinakamalaking pagtataksil ay nakabalot sa pag-aalaga. Kung may katulad kayong kwento, kwentuhan mo ako, paki-like and share ito.